Ayan na si Ted Filon, ang mabahong lihim ng Diskaya, isiniwalat niya. Aba, matindi ito. At bakit alam niya, pero yung iba na nag-iimbestiga, hindi pa. O dito po sa post ni Ajarn Chris Vlog, sabi, sa radio show ni Ted Filon, nagkaroon ng pagkakataon ang journalist na ma-interview si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at dito inilahad ni Ted Filon ang report na kanyang nakuha. Buti pa itong si Ted Filon, magaling ang pag-iimbestiga niya. Diba? Meron ditong mga report. Una, ang may luxury cars ng mga Diskaya ay nakapasok sa bansa sa Port of Batangas, kung saan nakadeklara ito bilang mga karneng baka at hindi imported na mga sasakyan. Paano nakalusot yan? Nako, BOC ha. Ito, galing mismo daw ito kay Ted Filon. Ito ang pangalawa. Ang importer ng mga Diskaya ay bogus. Pinuntahan ng team ni Ted ang location at address ng importer sa documents nito. Di nila ito natagpuan at ibang tao ang nasa address. Nako, tibay. Ito ang pangatlo. May perma ng customs officer ang dokumento na hawak ni Ted. Nangangahulugan na dumaan ito sa ahensya. Sa report na ito ni Ted Filon, nasabi ni Commissioner Nepomuceno na iimbestigahan niya ang intel na natanggap ng journalist dahil ngayon niya lang ito narinig. Talaga ba? Ako'y nagtatanong lang ha. Mas magaling pa pala itong si Ted Filon kaysa sa mga nag-imbestiga. Kasi itong impormasyon na to ay galing mismo kay Ted Filon. Yung mga ibang nag-imbestiga dyan, alam nyo ba na ganito ang ginagawa nila para makalusot dyan sa Batangas, Port of Batangas, na idineklara dahong karneng baka. Di makalusot talaga. At yung bayad, malamang yung bayad nila dyan ay milyon na naman para makalusot lang itong mga sasakyan. Kasi imposible yan, napakarami. Napakaraming luxury cars na yan. Na may nag-comment dyan. Sabi ni Ronald Kiamco. Ito ang sabi niya. Normal na yan sa pier. Oy, dami dyan, dumadating na iba, ang laman ay maraming bayaran dyan sa loob ng custom. Ako, hindi naman siguro. Grabe naman kayo. Masyado naman kayong sa custom. Baka naman malilinis yung mga yan. Matagal ng kalakaran yan, kaya wag na kayong magtaka. Maraming under the table dyan. Bagamat nag-work din ako dyan sa tracking, naubos na lang budget kalalagay sa mga buhaya para mabilis ang proseso ng mga papeles. Talagang talamak ang bigayan. Ayon po yan kay Ronald Kiamco. Nako, ito na, may mga nagkomento na tungkol dyan. Sabi ni Irene Jao, so they are connected to each other from BOC to Diskaya? Tanong lang naman yan. Sabi ni Julius Libayaw, walang imposible sa pera. Alam ng custom yan. Yung raid daw nila sa mga Diskaya, ay alam nyo na. Tingnan nyo, may nagduda-duda lang naman nila yan. Kung ano yung nangyaring raid nila dyan, kasi may search warrant na inilabas dyan sa bahay ni Diskaya. Sana naman, dito sa BOC, ay para hindi pagdudahan, ay dapat meron silang aksyon na gagawin dyan tungkol dito sa mga luxury cars ng family Diskaya. Kung paano nakalusot yan, at saan galing yan. Sa ibinunyag ni Ted Filon, ay ito na namang BOC ang masisilip dyan. Ito na namang BOC ang pwedeng maimbestigahan dyan kung totoo ba to. Pag walang maging action dyan dito sa sinabi ni Ted Filon, nako, magsasalita talaga yan. Hindi po takot yan pag may mga ini-interview dyan. Nako, pag nagsisinungaling ka, mapapahiya ka. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.